Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ngayong Hunyo, 2026 ay para sa inyo. Hindi ito para sa mga bata. Hindi ito para sa mga nasa trabaho pa lang. Ito ay para sa inyong mga kamay na nagtrabaho ng ilang dekada, para sa inyong mga likod na lumaylay sa paghahanap buhay, para sa bawat buwis at kontribusyon na ibinayad ninyo ng walang tanong. Ngayon, panahon na para kolektahin ang inyong nararapat. Narinig ninyo na ba ang tungkol sa 18,500 piso na kabuuang cash na posible para sa mga senior ngayong buwan? Hindi ito engkanto. Hindi ito scam. Ito ay resulta ng pinagsanib na mga benepisyo mula sa SSS, GSIS, at mga programa ng gobyerno tulad ng Social Pension at AICS. At maraming seniors ang hindi nakakaalam na pwede nilang kolektahin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Maraming lolo at lola ang nakakakuha lang ng 1 o 2 benepisyo kahit na kwalipikado sila sa 3, 4 o higit pa. Ngayon, ilalagay ko ang lahat sa harap ninyo. Malinaw, simple at tapat. Tulad ng pagkukwento sa inyong sariling pamilya. Sasabihin ko sa inyo kung saan nanggagaling ang 18,500 piso, kung paano ninyo ito makukuha, kung ano ang mga petsa na dapat ninyong tandaan ngayong Hunyo 2026, at, ito ang napaka-importanteng bahagi, kung ano ang mga bagay na maaaring magpababa ng inyong natanggap na pera kung hindi kayo mag-iingat. Huwag kayong mag-off ng video. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magkahalaga ng libo-libong piso para sa inyo. Sige, simulan natin sa simpleng breakdown. Ang 18,500 piso na ito ay hindi isang solong tseke mula sa iisang ahensya. Ito ay ang kabuuang halaga kapag pinagsama mo ang lahat ng cash benefits na karaniwang natatanggap ng isang kwalipikadong senior na yung June 2026. Pag-usapan natin isa-isa. Una, meron tayong SSS monthly pension. Para sa isang retiradong miyembro ng SSS na may sapat na kontribusyon at nagsimulang mag-retire sa edad 60 o 65, ang average na monthly pension ngayon ay nasa 5,000 piso hanggang 8,000 piso. Depende sa inyong recorded contributions at credited years of service. Ang iba, lalo na ang mga nagbayad ng maximum contribution sa loob ng maraming taon, ay maaaring makatanggap ng hanggang 18,000 piso sa SSS pension lamang. Ngunit para sa karamihan ng ordinaryong manggagawa, ang realistic na average ay nasa 5,500 piso hanggang 6,500 piso bawat buwan. Ito ang pundasyon ng inyong retirement income. Pangalawa, kung kayo ay dating government employee, meron tayong GSIS monthly pension. Ang GSIS pension ay karaniwang mas mataas kaysa SSS dahil batay ito sa inyong average monthly compensation at bilang ng taon sa serbisyo. Ang isang government employee na nag-retire pagkatapos ng 20 taon o higit pa ay maaari makatanggap ng 8,000 piso hanggang 15,000 piso bawat buwan o kahit mas mataas para sa mga nasa mataas na posisyon noon. Ang GSIS ay nagbibigay din ng 60,000 piso na cash gift tuwing Mayo kung ikaw ay qualified. Ito ang kanilang Retirement Gratuity and Cash Gift Program. Kaya kung nakatanggap kayo ng 60,000 piso noong Mayo, parte na yon ng inyong inaasahang June cash flow. Pangatlo, meron tayong social pension mula sa DSWD para sa mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas. Ang halaga nito ay 1,000 piso bawat buwan, ibinibigay ng quarterly. Ibig sabihin, tuwing 3 buwan, makakakuha kayo ng 3,000 piso ng sabay-sabay. Ngayon, ang Hunyo ay isang payout quarter, kaya ang mga kwalipikadong seniors ay inaasahang makatanggap ng 3,000 piso mula sa DSWD ngayong buwan. Pang-apat, huwag kalimutan ang OSCA Monthly Stipend o Senior Citizen Cash Assistance na ibinibigay ng ilang lokal na pamahalaan, LGU, sa inyong lugar. Hindi ito pantay sa buong bansa. May mga lungsod at munisipalidad na nagbibigay ng karagdagang 500 piso hanggang 2,000 piso bawat buwan para sa mga rehistradong senior citizens. Pumunta kayo sa inyong OSCA office o municipal hall at itanong,
maaaring may hindi pa kayong natatanggap na benepisyo mula mismo sa inyong lugar. At panglima, ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations mula sa DSWD. Ito ay hindi automatic na benepisyo, ngunit ang mga seniors na may nakaambala na gastos sa kalusugan, gamot o hospitalization ay maaaring mag-apply para sa isang beses na cash assistance na 1,000 piso hanggang 5,000 piso. Maraming seniors ang hindi nagagamit ito dahil hindi sila marunong mag-apply o hindi nila alam na nangangailangan talaga sila nito. Kung pagsamahin mo ang 6,500 pisong SSS pension, 3,000 pisong DSWD Social Pension Payout, 2,000 pisong LGU Cash Assistance, at 3,000 pisong natira mula sa iba pang benepisyo o AICS, madali kang makakarating sa 14,500 piso hanggang 18,500 piso para sa isang buwan. At yan ang tunay na kwento ng numerong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga importanteng petsa dahil alam ko na ang isa sa pinakamalaking frustrasyon ng mga seniors ay ang hindi malaman kung kailan eksaktong darating ang pera. Kaya nandito ako para sabihin sa inyo ang pinaka-updated na impormasyon para sa June 2026. Ang SSS pension ay karaniwang inirelease batay sa huling digit ng inyong SSS number. Ang schedule para sa Hunyo 2026 ay ganito. Ang mga miyembro na ang SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2 ay maaari na nilang kunin ang pensyon mula ika-1 hanggang ika-5 ng Hunyo. Ang 3 at 4 ay ika-6 hanggang ika-10. Ang 5 at 6 ay ika-11 hanggang ika-15. Ang 7 at 8 ay ika-16 hanggang ika-20. At ang 9 at 0 ay ika-21 hanggang ika-25 ng Hunyo. Tandaan ninyo ang inyong huling digit at huwag pabayaang lumipas ang inyong scheduled date. Para sa mga nakaka-receive ng SSS pension sa pamamagitan ng Union Bank, BDO, Land Bank o iba pang accredited na bangko, ang pera ay direktang ide-deposit sa araw na ito o isang araw bago pa man. Siguraduhing updated ang inyong bank information sa SSS. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa ESSS online portal o My.SSS app, magpunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa pag-setup. Libre ito at makakatipid kayo ng oras sa susunod na mga buwan. Para naman sa GSIS pensioners, ang monthly pension ay karaniwang nare-release sa huling linggo ng nakaraang buwan o sa unang 5 araw ng kasalukuyang buwan. Ibig sabihin, ang inyong June pension mula sa GSIS ay malamang na naideposit na o idede-deposit bago mag-June 10. Kung gumagamit kayo ng GSIS e-card, pwede ninyong i-check ang balanse sa kahit saang BankNet ATM ng libre. Huwag kalimutan ito. Para sa DSWD Social Pension, ang quarterly release para sa ikalawang quarter ng 2026 na sumasaklaw sa Abril hanggang Hunyo ay inaasahang mai-distribute ng mga lokal na DSWD field offices sa buwan ng Hunyo. Ang eksaktong petsa ay nag-iiba-iba depende sa inyong probinsya o lungsod. Ang pinakamabilis na paraan para malaman ito ay ang direktang makipag-ugnayan sa inyong barangay social worker o DSWD Municipal Link Officer. Sila ang magsasabi sa inyo ng eksaktong schedule sa inyong lugar. Ngayon, ito ang bahagi na hindi madalas pag-usapan sa mga video, ngunit napakahalaga nito. Pag-usapan natin ang mga bagay na maaaring magbawas o maantala ang inyong benepisyo, ang mga tinatawag na reductions o clawbacks. Una, ang double pensioner issue. Ayon sa kasalukuyang patakaran, kung kayo ay SSS retiree at kasabay ay tumatanggap din ng gobyerno-funded na social pension mula sa DSWD, merong mga probisyon na nagsasabing ang mga seniors na may pension income na higit sa isang tiyak na threshold ay maaaring hindi na kwalipikado para sa DSWD social pension. Ang threshold na ito ngayon ay hindi palaging malinaw na nakasulat, kaya ang aking payo ay ito. Huwag kayong mag-assume. Pumunta sa inyong barangay social worker at tanungin ng direkta kung kayo ay nakalista pa rin bilang beneficiary ng social pension. Kung tinanggal na kayo ng walang abiso,
may karapatan kayo mag-appeal. Pangalawa, ang unreported na income o trabaho. Kung ang isang SSS retiree, lalo na ang mga 60 hanggang 64 na taong gulang, ay nagpatuloy o nagsimulang magtrabaho muli, may batas na nagtatakda na ang pensyon ay maaaring masuspend habang nagtatrabaho pa rin ang retiree. Ito ay naaangkop sa mga 60 hanggang 64 na edad. Kapag naabot na ninyo ang 65, libre na kayong magtrabaho at matanggap ang buong pensyon ng sabay-sabay. Kaya kung kayo ay 60 hanggang 64 pa lamang at may part-time na trabaho, makipag-usap sa SSS tungkol sa inyong sitwasyon bago kayo ma-penalize. Pangatlo, huwag ninyong kalimutan ang tax implications. Ang SSS at GSIS pension ay exempt sa income tax. Ito ay malinaw na batas. Ngunit kung kayo ay tumatanggap ng iba pang source ng income, halimbawa rental income, dividends o business income, maaaring kailangan ninyo pa ring mag-file ng income tax return. Ang pension mismo ay hindi bubuwisan, ngunit ang ibang income na kasama ng pension ay maaaring may tax implication. Huwag kalimutang kumonsulta sa isang BIR-accredited accountant kung kayo ay may ibang pinagkakakitaan bukod sa pension. Pang-apat, at ito ay madalas na nangyayari sa mga seniors, ang hindi na-update na records. Kung ang inyong civil status, address, o beneficiary information sa SSS o GSIS ay hindi updated, maaring maantala ang inyong payout o ang pera ay mapunta sa maling account. Lalo na ito critical para sa mga balo na seniors na ang pension ay may naka-attach na survivor's benefit. Siguraduhing updated ang lahat ng inyong records sa kanilang sistema. Ito ang aking paboritong bahagi ng video na ito. Ang mga benepisyo na totoo, legal, at naroroon na pero hindi alam ng karamihan. Ang una ay ang SSS ika-13-month pension. Oo, narinig ninyo ng tama. Ang mga SSS pensioners ay may karapatang makatanggap ng isang karagdagang buwan na pensyon tuwing Desyembre, ang tinatawag na ika-13-month pension. Ang halaga ay katumbas ng inyong regular monthly pension. Kaya kung 6,500 piso ang monthly pension ninyo, tatanggap kayo ng dagdag na 6,500 piso noong Disyembre. Siguraduhing hindi ninyo ito kalimutan pagdating ng Kapaskuhan. Ang pangalawa ay ang GSIS Policy Loan at Pension Loan. Maraming GSIS pensioners ang hindi nakakaalam na maaari silang mag-avail ng pension loan hanggang 3 beses ng kanilang monthly pension, na may mas mababang interest rate kaysa sa karaniwang bangko o loan sharks. Kung kayo ay may emergency expenses, ito ay isang mas matalinong paraan kaysa ang manghiram sa labas. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch para sa detalye. Ang pangatlo ay ang Medicare o PhilHealth integration. Bilang isang retiree, kayo ay dapat otomatikong enrolled sa PhilHealth bilang lifetime member, na may libreng coverage para sa hospitalization at ilang outpatient procedures. Ngunit maraming seniors ang hindi gumagamit nito dahil hindi nila alam na covered pala sila. Dalhin ang inyong PhilHealth ID o MDR sa susunod na doktor o ospital na puntahan ninyo. Pang-apat, ang Senior Citizen Discount na may cash equivalent na halaga. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga seniors ay may karapatang sa 20% na diskwento at VAT exemption sa mga piling produkto at serbisyo. Ito ay kasama ang gamot, pagkain sa mga restaurant, libangan at transportasyon. Hindi ito direktang cash sa kamay, ngunit ang naitutulong nito ay equivalent na sa 100 piso kada buwan kung gagamitin ninyo ng tama. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS office, nais kong ibigay sa inyo ang mga tips na makakatulong na makatipid ng oras at lakas. Una, laging magdala ng photocopy ng lahat ng inyong documents, hindi ang original lamang. Ang SSS at GSIS ay madalas na hihingiin ng photocopy bukod sa original, at kung wala kayong dala, babalik pa kayo sa bahay. I-photocopy ang inyong SSS card, valid ID, passbook o bank account details, at anumang nakaraang correspondence mula sa SSS o GSIS. Pangalawa, pumunta ng maaga.
Ideally, bago mag-alas 8 ng umaga. Ang mga linya sa SSS at GSIS branches, lalo na sa unang at huling linggo ng buwan, ay maaaring maging napakatagal. Ang mga seniors ay may priority lane sa karamihang SSS at GSIS offices. Huwag mahiyang gamitin ito. Ipakita ang inyong senior citizen ID sa guard o receptionist para ma-priority kayo. Pangatlo, gamitin ang My SSS online portal o ang GSIS Wireless Automated Processing System, ang GWAPS kiosks, kung available sa inyong lugar. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa inyo na i-check ang inyong pension status, contribution history, at loan balance nang hindi na kailangang pumila. Kung hindi kayo komportable sa technology, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong anak o apo para i-set up ito para sa inyo. Bago tayo mag-close, nais ko kayong bigyan ng ilang matalinong payo para sa mas malaking retirement income. Una, kung hindi pa kayo nagre-retire at kayo ay 60 na, pag-isipang mabuti ang timing. Ang SSS pension ay may built-in na increment para sa bawat taon na inaantala ninyo ang pag-claim. Ngunit ito ay may limitasyon. Para sa karamihan, ang pag-retire sa 65 ay nagbibigay ng mas mataas na monthly pension kumpara sa 60 dahil may mas maraming credited years at mas mataas na average monthly salary credit. Pag-usapan ito sa isang SSS advisor bago kayo magdesisyon. Pangalawa, kung meron kayong natutulog na SSS o GSIS contributions mula sa nakaraang trabaho na hindi ninyo na-claim, ito ay maaari pa ring mahanap at maidagdag sa inyong pension calculation. Humingi ng Statement of Account o PEMC sa inyong SSS branch at i-verify na lahat ng inyong contributions ay recorded. Pangatlo, at ito ay para sa inyong mga mahal sa buhay din. Siguraduhin na ang inyong mga beneficiaries sa SSS at GSIS ay updated. Kung kayo man ay mawala, ang inyong surviving spouse at dependents ay may karapatang sa death benefit at survivor's pension. Ngunit kung hindi sila nakarehistro bilang official beneficiaries, maaring mahirapan silang maklaim ito pagdating ng panahon. Mga mahal kong kababayan, ang pagtanggap ng inyong nararapat na benepisyo ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay isang pagkilala sa bawat patak ng pawis, bawat taon ng serbisyo, at bawat kontribusyon na ibinayad ninyo para sa mas magandang bukas. Huwag hayaang lumipas ang June 2026 nang hindi ninyo kinukuha ang lahat ng pera na para sa inyo. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na seniors. Maaring may isa sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga benepisyong ito. Ang isang pagbabahagi ay maaring magkahalaga ng libu-libong piso para sa isang pamilya na nangangailangan. Kung may mga katanungan kayo, ilagay sa comment section. Lagi kaming nandito para tumulong. Salamat sa inyong panunood at sana ay maging masagana at malusog ang inyong Hunyo 2026. Ingat tayong lahat!